Sa isang liblib na baryo sa bayan ng San Isidro, may isang binatang nagngangalang Elmer, 29 na taong gulang, payat, moreno at salat sa yaman. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang magaling ngunit malas na sabongero. Magaling siya sa pag-aalaga at pag-iensayo ng mga manok, ngunit tila hindi siya pinapalad sa tuwing sasali sa sabong. Hindi dahil sa hindi magaling ang kanyang mga manok, kadalasan ay binabayaran at dinadaya lamang siya ng mas maimpluwensyang sabongero sa kanilang bayan. Lalo na ni Brando, isang mayamang sabongero at anak ng dating kapitan ng baryo. Si Brando ang kilala sa pag-aangkat ng mamahaling lahi ng manok at may mga tauhang marunong magturok ng pampalakas o lason sa mga panlaban nitong manok para lamang matiyak ang panalo. Si Elmer naman ay nakatira lamang sa isang lumang kubo kasama ang kaniyang inang si Aling Marites, isang may sakit sa baga, at ang bunso niyang kapatid na si Joanna, 12 taong gulang pa lang. Si Elmer ang tanging inaasahan ng pamilya. Kapag hindi siya nagsasabong, tumutulong siya sa kapitbahay bilang tagahakot ng tubig, tagasibak ng kahoy o minsan namamasada ng pedicab upang may maipangkain sila. Ngunit sa kabila ng kahirapan, mabait at may busilak ang puso ni Elmer. Hindi siya maramot at handang tumulong kahit kapos na rin sila. Marami ang nagtataka kung bakit sa dami ng kabutihan ni Elmer ay hindi man lamang siya pinagpapala. Linggo noon at may sabong sa bayan. Napanghiram ni Elmer ng isang Texas Bullock na manok mula sa kanyang kaibigang si Narding dahil ang natitira niyang manok ay sakitin at hindi pa handang lumaban. Nanalo na sana ang manok niya sa unang laban, ngunit nadaya ang ulutan. Pinakawalan nila muli ang manok sa tinatawag na segunda at doon biglang nanlamig ang pakpak at nanghina ang kanyang panlaban. Hindi na nakatayo si Elmer sa kahihiyan at panglalamang sa kanya ng mga mayayaman. Umuwi siyang tanga ng talunang manok, may luha sa mata at walang maisusustento sa pamilya. Pagdating sa bahay, nakita niya ang kanyang ina na inuubo ng malala. Basa rin ang mga mata ng kapatid niyang si Joanna. "Kuya, wala tayong bigas. Kanina pa kami hindi kumakain." Mahina at malungkot na sabi ni Joanna. Hindi nagsalita si Elmer. Lumabas siya ng bahay at naglakad papunta sa ilog. May baong mabibigat na pag-aalala. Umupo siya sa isang bato at tumingala sa langit. "Diyos ko, hanggang kailan po ba kami ganito? Hindi ko na po alam ang gagawin. Kapos kami sa gamot, sa pagkain, pati sa pag-asa. Sana po bigyan ninyo kami ng kahit maliit na himala." Habang umiiyak, isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang batok. Napatingin siya sa paligid. Tahimik ang gabi. Tanging huni ng kuliglig at lagaslas ng ilog ang maririnig. Nang bigla niyang makita ang isang nagniningning na munting ilaw sa may gilid ng batis. Para itong alitap-tap, ngunit mas maliwanag at mabagal kumilos. Lumapit si Elmer, hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa matinding pag-asa na sana'y may milagro ngang ihahatid. Sa likod ng isang malaking puno, nakita niya ang isang napakaliit na nilalang. Isang duwende, kulay ginto ang suot, may hawak na tungkod at tila pagod na pagod. Hindi makapagsalita agad si Elmer sa gulat. Ang duwende ay umubo ng mahina. "Iho, tulungan mo ako. Pakikuha ang bumbong ng tubig sa tabi ko." Mahina nitong wika. Walang pag-aalinlangan, agad itong pinulot ni Elmer at pinainom ang maliit na nilalang. Ilang sandali pa, lumiwanag ang duwende at bumalik ang lakas nito. Ngumiti ito at sinabing, "Salamat, Elmer. Alam ko ang iyong pagkatao. Hindi mo ako tinakbuhan o ipinagtabuyan. May mabuti kang puso. At pinakinggan ng langit ang iyong pagdaing." Napasinghap si Elmer. "Kakilala ninyo po ako?" Tumango ang duwende. "Ako si Gurunding, isang mabuting duwende na tagapagbantay ng kabutihan sa baryong ito. Matagal na kitang inoobserbahan. Ikaw ay isang taong may malasakit sa kapwa. Hindi ka sakim,
Hindi ka mapagmataas. At dahil tinulungan mo ako, tutulungan din kita. Hinugot ng duwende ang isang maliit na itlog ng manok na may kakaibang ningning, kulay pilak at may guhit na kulay ginto. Ito ang itlog ng isang mahiwagang manok panabong. Hindi ito ordinaryo. Kapag napisa ito, ang sisiw ay magiging iyong kaibigan at gabay. Hindi ito manok na para sa kasakiman o kalupitan. Ito ay manok na magbubukas ng pintuan ng kabuhayan at magandang kapalaran kung mananatili kang mabuti. Nanlaki ang mata ni Elmer. Kailan po ito mapipisa? Sa 7 umaga mula ngayon. Ngunit tandaan mo, Elmer. Lumapit ang duwende sa kanyang tainga. Kapag ginamit mo ito sa kasamaan o pagpayaman ng nag-iisa, mawawala ang biyaya. Bago pa man makapagtanong si Elmer, nagliwanag ang duwende at naglaho na parang usok na dinadala ng hangin. Naiwan si Elmer na nakatitig sa mahiwagang itlog na hawak niya. Hindi niya alam kung panaginip lang ba iyon, ngunit mahigpit niya iyong niyakap. Ramdam niyang may magbabago sa buhay nila. Umuwi siya na may dalang pag-asa sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon. Humiga siya, tinitigan ang itlog at bumulong. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. At tuluyan siyang nakatulog na may ngiti. Ang unang ngiting nasilayan sa kanyang muka pagkalipas ng maraming buwan. Makalipas ang gabing iyon, nagising si Elmer nang may kakaibang sigla. Karaniwang mabigat ang pakiramdam niya tuwing umaga dahil iniisip ang kakulangan ng pera, pagkain at gamot para sa pamilya. Ngunit ngayon, may ningning sa kanyang mga mata, dala ng pag-asang hatid ng mahiwagang itlog. Tahimik pa ang paligid, ramdam ang lamig ng umaga. Naroon sa tabi ng kanyang papag ang maliit na kahong pinaglagyan niya ng itlog kagabi. Agad niya itong binuksan at maingat na tiningnan kung nandoon pa. Nandoon nga at tila mas maliwanag ang kulay nito kaysa kagabi. Nakangiting bumulong si Elmer. Hindi ako nanaginip. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano nga ba ito aalagaan. Hindi ito karaniwang itlog ng manok. Kaya gumawa siya ng maliit na pugad mula sa malalambot na bulak at tuyong damo. Inilagay sa isang bilao at inayos sa bahagi ng bahay na may tamang init, hindi malamig, hindi mainit. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng kapatid na si Joanna. "Kuya, bakit ang aga mo? May sabong ka ba ulit?" Umiling si Elmer at marahang hinaplos ang buhok ng kapatid. "Wala muna, Joanna. Maghahanap ako ng ibang mapagkakakitaan ngayon. Huwag kang mag-alala, may magandang mangyayari." Nakatingin si Joanna na tila nagtataka, pero napangiti rin. "Sana nga, kuya." Si Aling Marites naman ay mahina pa rin ang katawan. Umabot siya ng ubo na parang hinihigop ang lakas niya. "Elmer, anak, huwag mo na akong alalahanin. Maghanap ka muna ng trabaho. Kahit sa palengke, kaysa Hindi na hinintay ni Elmer matapos ang sasabihin ng ina. "Nay, huwag kayo magsalita ng ganyan. Gagawan ko ng paraan ang lahat. Mangangako ako sa inyo, hindi tayo magugutom ngayong araw." Bagamat pangkaraniwan ang pangakong iyon, ngayon ay may laman itong tiwala. Ang 7 umaga, mabilis lumipas ang mga araw. Unang umaga. Napansin ni Elmer na may munting bitak sa itlog, bagamat hindi pa gaanong halata. Parang may mahina siyang naririnig na tibok o kaluskos mula dito. Ikalawang umaga. Ang kulay ng itlog ay nagiba mula sa pilak-kinto patungong maningning na asul bughaw na tila may dumadaloy na liwanag sa loob, para itong sinag ng buwan na binabalot ng araw. Ikatlong umaga. Mas malaki ang bitak at narinig niya ang mahinang tila pitik mula sa loob. Excited si Joanna at halos ayaw lumayo sa bilao. Ika-4 na umaga, naging mainit-init ang ibabaw ng itlog, parang hinahanda ang sarili sa paglabas. Ika-5 umaga. Tila may nararamdaman silang presensya sa paligid ng bilao. Gumagalaw ang hangin at may amoy na parang bulaklak at damo
kahit sarado ang bintana. Ika-6 na umaga nakita niyang gumagalaw ang itlog mag-isa para bang may nanunulak mula sa loob. Kilabot at tuwa ang naramdaman ni Elmer. Ang panganib lamang, baka may makahawak o makapansin na iba, kaya binantayan niya ito buong araw. At dumating ang ika-7 umaga. Madaling araw pa lang, gising na si Elmer. Pumikit siya sandali at nagdasal. Kung anumang biyaya ito, salamat po. Pangako, hindi ko ito gagamitin para sa kasamaan. Pagmulat niya, may narinig siyang malambing na tila mahinang tilaok mula sa itlog. Tok, 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 tok. Napaupo agad si Elmer sa tabi ng bilao. Si Joanna ay napabangon din nang marinig ang ingay. Dahan-dahan bumuka ang itlog at isang sinag na kulay ginto at bughaw ang lumabas. Napapikit si Elmer sa matinding liwanag. At humupa ang liwanag, isang sisiw ang lumitaw. Ngunit hindi ito karaniwang sisiw. Ang balahibo nito ay puting-puti, malambot at kumikislap sa liwanag. May manipis na guhit na ginto sa noo at ang mga mata nito ay tila may malay at talino. Kulay berde na may maliit na bilog ng bughaw sa gitna. Nagulat ang magkapatid. "Kuya, ang ganda niya," bulong ni Joanna. Bahagyang lumapit ang sisiw kay Elmer, tumingala at tila yumuko. Parang kumikilala sa kanya bilang amo. Kumusta ka?" Mahina at may takot ngunit may tuwang tanong ni Elmer. Laking gulat nila nang biglang nagliwanag ng kaunti ang noo ng sisiw at isang malambing na boses ang tumunog sa isipan ni Elmer. Hindi sa tainga niya, kundi direktang sa kanyang isipan. "Ako'y handang maging kaibigan at gabay mo. Ako si Talahib, ang iyong manok." Nanlaki ang mata ni Elmer at napaupo ng diretso. Joanna, narinig mo?" Umiling si Joanna. "Hindi po, kuya. Ano po yon?" Napagtanto ni Elmer ang sinabi ng duwende na ang manok ay magiging gabay niya. Kinahapunan, nagpasya si Elmer na maghanap ng malapit na gulay upang may maisaing sila kahit konti. Bitbit niya si Talahib, nakaupo sa kanyang balikat. Habang dumadaan sila sa tabing kalsada, napansing may isang matandang babae na nahihirapan magbitbit ng 2 sisidlan ng tubig. Walang pagdadalawang isip, tinulungan niya ang matanda at inihatid sa bahay nito ang tubig. Pagbalik niya, nagulat siya dahil nakasunod na pala sa kanya ang matanda na may ngiti at may hawak na supot. "Iho, salamat sa pagtulong. Wala akong pera, ngunit tanggapin mo ito. Mga gulay galing sa aking bakuran." Dahil dito, nagkaroon sila ng masarap na nilagang gulay sa hapunan. Ang pinakabusog nilang pagkain sa loob ng 3 linggo. Habang kumakain, napatingin si Elmer sa sisiw na si Talahib. Tahimik itong nanonood, nakatingin sa kanya na tila nagsasabing, "Tama ang ginagawa mo." Sa unang araw pa lang, nagpakita na ng kabutihan ang mahiwagang biyaya. Hindi dahil sa sugal, kundi sa kabutihan. Ngunit habang kumikislap ang gabing iyon, may 2 mata ang nanonood sa kubo nila mula sa dilim. Mga matang naiinggit, mapanukso, at puno ng pag-aasam. Mga matang magdadala ng panganib sa hinaharap. Kinabukasan, maagang nagising si Elmer dahil sa mahinang pagtili ng sisiw na si Talahib. Kakaiba ang tunog nito. Hindi tulad ng ordinaryong sisiw, kundi mas may himig at tila may rhythm. Para bang nagigising ka sa musika ng umaga. Pagmulat ni Elmer, nakita niya si Talahib na nakatayo sa may bintana, nakatanaw sa sikat ng araw. Nang makita siya ng sisiw, mabilis itong tumalon papunta sa balikat niya at marahang kinamot ang pisngi niya gamit ang malambot na pakpak. "Magandang umaga, Elmer." Tunog ng boses sa kaniyang isipan. Napangiti si Elmer habang nag-aayos ng kumot. "Magandang umaga rin, Talahib.
Kaya ko pang sanayin ang sarili ko sa ganyang paraan mo ng pakikipag-usap. Tumili si Joanna mula sa labas. Kuya, may pagkain po tayo. May nag-iwan ng isang supot ng pandesal sa may pintuan. Nagtaka si Elmer at mabilis na lumabas. Nandoon ang isang supot na may 10 pirasong pandesal at isang maliit na tsokolate para kay Joanna. May nakalagay na maliit na papel. Para sa mabuting magkuya, isang kapitbahay na humanga sa inyong kabutihan. Nagkatinginan sina Elmer at Talahib. Nagsisimula na ang biyaya kapag may kabutihan. Bulong ni Talahib sa kanyang isipan. Hindi pa man nila nasisimula ng umaga, may sorpresa nang dumating. Hindi mula sa sugal, kundi mula sa kabutihang ipinakita ni Elmer kahapon. Habang nag-aalmusal, umupo si Elmer sa tapat ng kulungan na ginawa niya kay Talahib mula sa lumang kahon. Ibang-iba ang sisiw na ito. Mas alerto, matalino, at parang may iniisip lagi. Elmer, usap ni Talahib sa isipan niya. May ipapakita ako sa iyo. Ngunit kailangan natin ng tahimik na lugar. Dinala ni Elmer si Talahib sa bakuran malapit sa punong mangga. Doon, inilapag niya ang sisiw sa damo. Naglakad si Talahib sa isang tuhod na taas na damo. Tumigil at naghukay gamit ang maliit na kuko. Ilang saglit pa, may nahukay itong maliit na balot na papel. Binuksan ni Elmer ang papel at nagulat siya. May laman itong 5 pirasong baryang tig P10 at 2 P5. Saan mo nakuha ito? Bulong ni Elmer. May mga bagay na naliligaw o nalalaglag ng mga tao. Hindi ko ito ginagawa para magnakaw, kundi para tulungan ka lang muna sa maliit na paraan. Napangiti si Elmer. 50 piso man lang iyon, pero sapat para makabili ng 1 kilong bigas at kaunting gulay. Para sa kanila, malaking tulong na iyon. Lumipas ang ilang araw at napansin ni Elmer na mas mabilis ang paglaki ni Talahib kumpara sa ordinaryong sisiw. Sa 1 linggo pa lamang, halos doble na ang laki nito. Makinis ang puti nitong balahibo at kumikislap kapag tinatamaan ng araw. Ang guhit na ginto sa noo ay parang may mahina ng sinag kapag gabi. Pati ang kilos nito ay matatag at may tikas, parang sanay na sa laban. Isang umaga, tinuruan ni Elmer si Talahib ng simpleng pagtalon, pag-iwas at sipa, mga pang-ensayo ng manok. Ngunit nagulat siya nang gawin ni Talahib ng mas mahusay at mas mabilis ang bawat galaw na itinuturo niya. Talahib, hindi ka ordinaryo. Para kang isinilang na mandirigma. Ako ay ipinaglihi sa lakas at talino, Elmer. Ngunit ang tunay na panalo ay nakasalalay sa puso, hindi sa tapang lamang. Nakatitig si Elmer sa mata ng manok. May lalim ito, parang nakakaunawa ng mundo. Isang hapon, dumaan si Toto Cardo, kapitbahay nila at minsan ding sabongero. Nakita nito si Talahib na nag-iensayo. Uy, Elmer! Ang ganda ng manok mo ah. Lahi ba ng Texas o sweater yan? Mukhang panlaban sa derby. Umiling si Elmer, pilit na ngumiti. Hindi pa. Bata pa. Hindi pa pwede sa sabong. Napataas ang kilay ni Toto Cardo. Sayang naman. Kung ako sa'yo, isabak mo na yan kahit piso-pisong pustahan muna. Pampainit. Baka swertehin ka. Napatingin si Elmer kay Talahib at nakaramdam siya ng malamig na hangin sa paligid nila, parang senyales ng babala. Huwag muna, Cardo, hindi pa panahon. Tumawa si Cardo at umalis na may ngising mapang-asar. Bahala ka, Elmer. Pero kapag ako nagkaganyang manok, yayaman ako agad. Nang makalis si Cardo, nagsalita si Talahib. Elmer, hindi pa ito ang oras. Magtiwala ka sa tamang panahon. Kapag sinimulan mo sa maling paraan, mawawala ang biyaya. Tumango si Elmer. Alam ko. Hindi kita ginusto para yumaman agad sa sugal. Biyaya ka mula sa kabutihan, hindi para sa kasakiman. Ngumiti si Talahib sa loob ng kanyang isipan. Dahil ganyan ang puso mo,
Doon pa lamang nagsisimula ang tunay na pag-unlad. Kinagabihan, kumatok ang barangay tanod sa kanilang bahay. Nagulat si Elmer. "Elmer, napili ka ni Kapitan na maging tagabigay ng flyers para sa fiesta. May maliit na honorarium. 1 linggo ang trabaho, may libreng pagkain pa sa tanghali." Napatingin si Elmer kay Talahib at alam niyang ito ang unang legal at malinis na trabaho na dumating sa kanya matapos ang matagal na malas. Hindi sabong, hindi pustahan, hindi sugal, kundi trabahong marangal. Tinanggap niya ito ng may galak. Habang natutulog sila ng gabing iyon, marahang pumatong si Talahib sa dibdib ni Elmer at marahang tumilaok parang nagdadasal. Sa labas ng bahay, humuni ang hangin. Dahan-dahan, malamig, ngunit may dalang senyales. May paparating na pagsubok sa pananampalataya at kabutihan ni Elmer. At ang unang hahamon dito ay ang taong matagal nang naiinggit sa kanya. Mabilis ang lumipas na mga araw. Naging abala si Elmer sa bagong trabaho bilang tagapamahagi ng flyers para sa nalalapit na fiesta ng San Isidro. Kahit maliit lang ang bayad, sapat na iyon upang may pambili sila ng bigas, gulay at kaunting ulam. Sa wakas, may matatag at marangal siyang pinagkakakitaan. Hindi sugal, hindi utang. Habang nagtatrabaho si Elmer, si Joanna naman ang naiiwan sa bahay upang bantayan si Talahib na ngayoy mas mabilis nang lumaki. Halos kasing laki na ito ng 1 buwan na sisiw kahit 2 linggo pa lang ang nakalilipas mula ng mapisa. Ang puting balahibo ni Talahib ay nagiging mas makinis at makinang. At ang guhit na ginto sa noo nito ay tila kumikislap kapag may panganib sa paligid. Mas tumatalas din ang pakiramdam ni Elmer sa tuwing may kakaibang nangyayari, na para bang konektado ang isipan nila ni Talahib. Ang napapansing pagbabago sa bahay ni Elmer. Napapansin ng mga kapitbahay na tila gumiginhawa ang buhay ng pamilya ni Elmer. Hindi man marangya, ngunit napansin nilang mas may pagkain na ito, mas masigla at may mga taong nag-aabot ng tulong ng kusa. Si Mang Romy, ang tindero ng gulay sa palengke, ay minsang nagsabi, "Iba ang aura mo, Elmer. Parang mas magaan ang dalang problema mo ngayon. Anong sekreto mo?" Ngumiti lang si Elmer. "Wala po, Mang Romy. Tiwala lang at sipag." Hindi niya binabanggit si Talahib. Alam niyang hindi lahat ay handang tanggapin ang mga bagay na may halong hiwaga. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa pagbuti ng buhay ni Elmer. Ang mapagmatiyag na kapitbahay. Sa kabilang dulo ng baryo nakatira si Mang Sencio, isang matandang sabonghero, kilala sa pagkainggit at pagiging maramot. Marami siyang panabong, ngunit matagal nang hindi siniswerte sa sabungan. Dahil sa malas at kapal ng ulo, halos naubos na ang kabuhayan nito. Isang hapon, nadaanan niya si Joanna na naglalaro kay Talahib sa bakuran. Napahinto ang matanda at napakunot noo. Aba, ang gandang sisiw niya na. Anong lahi niyan? Bakit parang kumikintab ang balahibo?" Napatingin si Joanna kay Talahib at agad na niyakap ito, may kutob na masama. Si kuya po nakaalaga sa kanya. Hindi po for sale. Umangat ang isa niyang kilay. Hindi ko naman binibili. Nagtatanong lang. Ngunit halata sa mga mata ni Mang Sencio ang pagkagusto niya sa sisiw. Sa di kalayuan, si Talahib ay tumilaok ng mahina. Hindi iyon ordinaryong tilaok, ito'y tila babala. At sa mismong sandaling iyon, ang guhit sa noo ni Talahib ay kuminang ng bahagya. Ang unang pagtatangkang kuhanin si Talahib. Kinagabihan, habang natutulog ang pamilya, may anino na dahan-dahang lumapit sa bakod ng kanilang kubo. May dala itong sako at maingat ang bawat hakbang. Si Mang Sencio iyon. Tumingin siya sa maliit na kulungan ni Talahib sa gilid ng bahay. "Kapag akin ang manok na to,
Babalik ang swerte sa sabong, hehe. Unti-unti niyang binuksan ang kulungan. Tahimik siya, halos hindi humihinga. Sabik na kunin si Talahib. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang manok, may biglang malamig na hangin ang umikot sa paligid. Narinig niya ang tila mababang pagtili ni Talahib at nagliwanag ang guhit sa noo nito. Liwanag ng kabutihan, ilayo ang kasakiman. Hindi iyon narinig ng tainga kundi sa isipan ng sino mang nasa paligid. Napatigil si Mang Sencio. Nanlamig ang likod. Nakarinig siya ng tinig ng isang matanda, hindi niya kilala, malapit sa tenga. Umuwi ka! Hindi iyo ang hindi binigay sa'yo. Nanlaki ang mata niya, napaatras, nadulas sa putik at halos pasigaw na tumakbo pauwi na parang may humahabol. Sa loob ng bahay, nagising si Elmer, tila may naramdaman. Mabilis siyang lumabas at nakita ang bakod na may bakas ng tsinelas. Tinignan niya si Talahib. May kumuha sa'yo, ano? Tumango si Talahib gamit ang isipan. Pero hindi siya nagtagumpay. Pinrotektahan ako ng liwanag. Ngunit mag-iingat ka, Elmer. Hindi ito ang huling pagtatangka. Habang nagkakape si Elmer kinabukasan, nakaupo sa kanyang balikat si Talahib. Talahib, tama ba ang ginawa mong pagtakot sa kanya? Hindi ako nanakot. Pinrotektahan ko ang sarili ko at ang biyayang ibinigay sa iyo. Ngunit huwag kang magalit o magtanim ng sama ng loob, Elmer. Kung sino man ang may masasamang balak, ang kabutihan ang sagot. Hindi paghihiganti. Napayuko si Elmer. Mahirap gawin iyon. Paano ka magpapakabuti kung inaagawan ka? Paano ka mananatiling mabait kung sinasaktan o nilalamangan ka? Ngunit iyon ang unang aral. Ang tunay na pinagpapala, sabi ni Talahib, ay ang marunong humawak ng kapangyarihan ng may busilak na puso. Huminga ng malalim si Elmer. Hindi kita ipagpapalit, Talahib. Hindi kita gagamitin sa kasakiman. Kung ano ang dumarating sa amin dahil sa iyo, pasasalamat at kabutihan ang isusukli namin. Sumindi ang guhit sa noo ni Talahib. Isang tanda ng pagkumpirma. Sa malayo, may dalawang mata ang muling nagmamasid. Ngunit hindi na si Mang Sencio ang nagtatago ngayon. Isang taong mas tuso, mas mayaman, at mas mapanganibang kilalang sabungerong si Brando, ang anak ng dating kapitan. At ang pagtingin niya kay Talahib, hindi lamang paghanga, kundi pag-aangkin. Lumipas ang 3 araw mula ng tangkaing nakawin ni Mang Sencio si Talahib. Nanahimik ang baryo, ngunit hindi ang bulungan ng mga kapitbahay. May mga nakakapansin na tila pumupogi at lumalakas ang dating ni Elmer. Hindi dahil nagbago siya ng pananamit, kundi dahil may kakaibang sigla at kumpiyansa sa kanyang kilos. Ang dating nakayukong sabungero ay unti-unting nagkakaroon ng dignidad at tapang. Marahil dahil may bago siyang layunin sa buhay, ang umangat ng marangal. Samantala, mas lumaki pa si Talahib. Kasing laki na ito ng isang 2 buwang sisiw, kahit wala pang 1 buwan mula nang mapisa. Ang balahibo nitong puti ay mas kumikintab at ang guhit na ginto sa noo ay nagiging mas matingkad tuwing gabi o kapag may panganib. Hapon noon nang pauwi na si Elmer galing sa trabaho. May hawak siyang supot ng gulay at kaunting karne, isang espesyal na ulam para sa ina at kapatid. Sa may kanto ng baryo, may nakaparadang mamahaling motorsiklo. Nakatayo roon si Brando, nakasandal sa motorsiklo, nakangiti ngunit malamig ang tingin. Oh, Elmer, kumusta? Mukhang gumaganda ang buhay mo ah. Natigilan si Elmer. Kilala niya ang tono. Hindi pambati, kundi pangaasar na may halong pag-uusisa. Ayos lang, Brando. Papunta na ako sa bahay. Marami pa akong gagawin. Ngunit hinarang ni Brando ang daan at ngumisi. May narinig akong alaga ka raw ngayong manok na pambihira. Pwede ko bang makita? Baka magandang lahi. Bibili ako kung maganda. Umiling si Elmer ng mahinahon. Hindi for sale.
Umikot si Brando na parang pusa na naglilibot sa biktima. Shh! Lahat may presyo, Elmer. Lalo na ang panabong. Sabihin mo lang ang presyo. Bibilin ko ng doble. Pabor pa sa'yo, may sakit nanay mo, di ba? Tumigil si Elmer sa paglakad. Tumalim ang tingin niya. Hindi niya gusto ang tono na ginagawang pang-akit ang kahinaan ng pamilya. Hindi pera ang sukatan ng lahat. Hindi ko ipagbibili ang alaga ko. Sana irespeto mo. Bahagyang nag-iba ang ekspresyon ni Brando. Mula sa ngisi, naging mapanganib. Kung ayaw mo, bahala ka. Pero tandaan mo to, Elmer. Ang magagaling na manok napupunta sa magagaling na sabunghero. At tumalikod na may makahulugang ngiti. Naglakad pa uwi si Elmer, ngunit ramdam niya ang bigat ng usapan. Hindi si Brando ang tipong sumusuko kapag may gusto siya. Kinagabihan, habang nag-eensayo si Elmer kay Talahib, may kumatok. Pagbukas niya, si Toto Cardo at Dalton, mga dating kasabungan, ang nandoon. Elmer, may papitik lang kami. Piso-piso lang. Pampainit. Ilabas mo yung manok mo kahit tikman lang namin ang tapang. Umiling si Elmer, ngunit bago siya magsalita, naramdaman niya ang paggalaw ni Talahib sa balikat niya. Tila nagsasabing pagbigyan para matuto. Napatingin si Elmer. Sandali, maliit lang ha. Walang daya. Walang sugatan. Sa bakuran na walang ibang tao, nagset sila ng maliit na ring gamit ang lumang katsa at lubid. Ilalaban si Talahib sa sisiw na dala ni Dalton, isang brown red na mas matanda at mas malaki. Pinamulahan ng dugo ang mukha ni Dalton sa pagtawa. Delikado yan sa sisiw mo, Elmer. Huwag ka umiyak pag nadikdik ka. Tahimik na nagbaba si Elmer kay Talahib sa lupa. Ngunit nang magsimula ang laban, hindi na makatawa ang dalawa. Mabilis si Talahib. Hindi tumatakbo para umiwas. Umiikot, sumusundot at tumatalon na parang may sinanay ng eksperto. Sa unang salpukan, isang mabilis na pitiksipa ang ginawa ni Talahib sa pakpak ng kalaban. Nawalan agad ng balanse ang brown red. Ha? Paano yon? Sigaw ni Cardo. Sa ikalawang salpukan, umiwas si Talahib na parang alam ang galaw ng kalaban bago pa lumipad ang kuko nito. At sa pangatlong pagkakataon, isang tuhod at sipa sa kilid ang binitawan, hindi pangkaraniwan sa mga sisiw. Tumakbo ang brown-red palayo, talo kahit walang sugat. Hindi makapagsalita sina Dalton at Cardo. Si Elmer mismo ay napatulala. Hindi iyon simpleng talino. May taktika, timing at instinct na hindi tinuturo sa ordinaryong manok. Hindi ko nauulitin to, mahinahong wika ni Elmer. Walang sabong para kay Talahib, pangsukat lang yon. Umalis ang dalawang lalaki na nanginginig sa pagkabigla. At bago tuluyang makalayo, narinig ni Elmer ang bulungan ng isa. Kapag nalaman ni Brando to, lagot yang manok ni Elmer. Sumindi ang guhit sa noo ni Talahib. Elmer, usap nito sa isip niya. Ito ang simula ng pagsubok. Hindi ka man naghahanap ng laban, ang laban ang lalapit sa iyo. Kinagabihan, habang natutulog si Joanna at ang ina, nagkulong si Elmer sa likod bahay kasama si Talahib. Talahib, nakakatukso ang nakitang mong kakayahan, pero natatakot ako. Baka hindi ko mapigilan ang sarili o baka matawag akong duwag kung hindi kita isabak. Sumagot si Talahib ng may lalim. Ang sino mang lumalaban para sa yabang, talo na bago magsimula. Maaring matalo mo ang iba, ngunit baka talunin mo rin ang puso mo. Tumulo ang luha ni Elmer. Ayokong mawala ang kabutihan ko. Iyan lang ang ipinagmamalaki kong puhunan. Kaya nandito ako, tugon ni Talahib. Hindi para itulak ka sa sugal, kundi para akayin ka sa tamang laban. Itinaas ni Elmer ang kanyang kanang kamay, parang nanunumpa.
Hindi kita gagamitin sa masama. Hindi kita ipagpapalit. Anumang tagumpay na dumating, hahatiin ko sa kabutihan. Nagliwanag ang guhit sa noo ni Talahib. Pinakamaningning simula ng mapisa ito. Sa pagkakataong iyon, nabuo ang sagradong ugnayan nila, isang panata ng sabungero at mahiwagang manok, hindi para sa sugal, kundi para sa mabuting layunin. Ngunit sa kabilang bahagi ng baryo, sa isang bahay na malaki at marangya, may mga taong nagpaplano. At ang laman ng usapan nila, kunin natin ang manok ni Elmer. Hindi dapat mapunta ang kapangyarihan sa mahirap. At ang nag-utos nito ay walang iba kundi si Brando. Kinabukasan, tila payapa ang baryo ng San Isidro, ngunit sa ilalim ng katahimikan may pumipintig na panganib. Ang balitang may pambihirang manok si Elmer ay kumalat na sa mga sulok ng baryo, sa palengke, sa tindahan, at lalo na sa mga sabungherong gutom sa Panalo. Habang naglalakad si Elmer pauwi galing sa trabaho, may nararamdaman siyang hindi maipaliwanag na bugso ng hangin at si Talahib na nasa loob ng kanyang backpack ay tila hindi mapakali. May masamang enerhiya sa paligid, Elmer. Boses ni Talahib sa kanyang isipan. Mag-ingat ka. Hindi ito binaliwala ni Elmer. Mas pinag-iingat niya ang sarili, lalo na't alam niyang may masamang balak si Brando. Pagdating sa kanilang kubo, nadatnan niya ang ilang kapitbahay sa labas. Tahimik, parang may pinapanood. Paglapit niya, nagulat siya. Naroon si Brando kasama ang 3 tauhan nito, nasa harap mismo ng bahay nila. Hawak ni Brando ang isang malaking supot na may lamang pakain para sa manok, bitamina at mamahaling gamot para sa panabong. Kapansin-pansing pakitang tao ang dating. Elmer! Napasyal ako. Balita ko may alaga kang pambihirang sisiw. Baka gusto mong subukan ang mga bitamina na to, imported. Libre ko na. Hindi sumagot agad si Elmer. Huminga siya ng malalim. Wala akong kailangan, Brando. Salamat na lang. Ngumiti si Brando, ngunit hindi iyon ngiti ng kaibigan, kundi ng taong nagdaramdam dahil hindi napagbigyan. Libre nga, ayaw mo pang tanggapin? Nakakahiya ka naman. Bumaba ang tono, unti-unting nagiging mapanganib. Elmer, wag mo akong gawing kaaway. Sumingit si Joanna na lumabas mula sa loob ng bahay. Kuya, sino sila? Hinawakan ni Elmer ang balikat ng kapatid at mahinahong itinulak pabalik sa loob. Joanna, pumasok ka muna. Hindi nakaalis agad si Brando. Lumapit pa at halos idikit ang muka kay Elmer. Huling alok ko, bigyan mo ako ng sisiw o kahit itlog ng manok mo kung meron pa. Bibigyan kita ng 50,000 piso. Ngayon din. Napatingin ang ilang kapitbahay. Nakabuka ang bibig sa laki ng perang inalok. Pero hindi nanginig si Elmer. Hindi mabibili ng pera ang tiwala at pagkakaibigan. Hindi ko ipagbibili ang alaga ko. Nagbago ang ekspresyon ni Brando. Mula sa peke at mapagpanggap ng ngiti ay naging malamig, mapanganib at puno ng banta. Pag-isipan mo, Elmer. Babalik ako. At kapag bumalik ako, wala nang presyong pag-uusapan. Tumalikod si Brando at umalis kasama ang mga tauhan. Naiwan ang mga kapitbahay na tila may kinatatakutan. Pagpasok sa bahay, agad niyang kinuha si Talahib mula sa backpack. Pumailan lang ang malambing na tilamsik ng liwanag mula sa noo ng manok. Elmer, hindi sapat ang kabutihan lamang. Minsan kailangan mo ring tumindig at ipagtanggol ang tama. Umupo si Elmer, may pangamba sa dibdib. Talahib, ayoko ng gulo, ayoko ng kaaway. Ang mabuti, hindi ibig sabihing mahina. Ang mabuti, marunong lumaban kapag kinakailangan. Sumandal si Elmer sa dingding. Naiisip niya ang ina niya, si Joanna, ang simpleng kabuhayan niya. Kung may mangyaring masama sa kanila dahil kay Brando, hindi niya mapapatawad ang sarili. Kinagabihan, bandang 9:00,
Habang inaayos ni Elmer ang kanilang hapunan, biglang kumislap ang noo ni Talahib, mas maliwanag kaysa dati. "Elmer, may panganib!" Agad niyang sinilip ang labas ng bintana. May dalawang lalaking nakaitim, nakatakip ang muka, papalapit sa kulungan ni Talahib. Hindi nagdalawang isip si Elmer. Mabilis siyang lumabas at sumigaw, "Hoy! Anong ginagawa ninyo?" Nagulat ang dalawang lalaki at nagmadaling sumugod sa kulungan. Tatangayin na sana si Talahib. Pero bago pa man makalapit, bumuga ng nakakasilaw na liwanag ang guhit sa noo ni Talahib. Nabulag ang dalawang lalaki, napaatras at natumba, parang may dumaan na malakas na hangin sa mukha nila. Nang makabawi, nagsitakbo sila palayo na parang hinahabol ng kung anong nilalang. Humabol pa ng kaunti si Elmer pero huminto rin agad. Napaupo siya sa lupa, hinihingal. "Talahib, anong nangyari?" "Proteksyon. Bahagi ng kapangyarihang iniwan ng duwending nagbigay sa akin," sagot ni Talahib. "Pero hindi ko ito kayang gawin ng palagian. Kailangan mong maging handa dahil babalik sila at hindi sila ang huling susubok." Habang naglilinis si Elmer ng paligid matapos ang kaguluhan, may narinig siyang paos na boses mula sa dilim. "Elmer, may kailangan kang malaman." Pagharap niya, isang matandang lalaki ang nakatayo sa lilim ng punong mangga. May bitbit itong sako sa likod at tungkod sa kamay. Kakaiba ang presensya, malalim at misteryoso. "Ako si Lolo Tasio, ang dating tagapangalaga ng mga nilalang na tulad ng alaga mo." Napakunot ang noo ni Elmer. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Lumapit si Lolo Tasio at tiningnan ng diretso si Talahib. "Matagal ko nang nararamdaman ang pagbangon ng isang tagapangalaga sa baryong ito. At ngayon nakumpirma ko na. Ikaw nga ang napiling maging bantay." Itinuro niya si Elmer. "At ikaw, iho, ang napiling maging lingkod ng liwanag sa laban ng kabutihan at kasakiman." Hindi nakapagsalita si Elmer. "Kung papayag ka, tuturuan kita kung paano pangangalagaan at palalakasin ang ugnayan ninyong dalawa." Pagkasabi noon, sumiklab ang guhit ni Talahib, parang sumang-ayon. At doon nagsimula ang panibagong yugto ng laban. Hindi na ito basta sugal o sabong. Ito ay laban ng tama at mali. Ang kabutihan laban sa kasakiman. At si Elmer ang nasa sentro nito. Ang gabi ay tila mas tahimik kaysa karaniwan, ngunit sa katahimikan ay may nakabitin na bigat ng kapalaran. Nakaupo si Elmer sa harap ni Lolo Tasio, habang si Talahib naman ay nakaupo sa isang tuod, nakikinig. Ang matanda ay may kakaibang aura, hindi duwende, hindi lamang karaniwang tao. May halong karunungan at misteryo ang mga mata. "Bago kita gabayan, Elmer," wika ni Lolo Tasio, "kailangan ko munang malaman, handa ka bang harapin ang kapalarang higit pa sa simpleng pag-aalaga ng manok?" Huminga ng malalim si Elmer. "Kung ito po ang paraan para mapangalagaan ko ang pamilya ko, si Talahib at ang kabutihang inilaan sa amin, handa po ako," tumango si Lolo Tasio. "Kung gayon, simulan natin." Ang unang aral, dangal ang sandata. Naglatag si Lolo Tasio ng banig at doon umupo sina Elmer at Talahib. Ang unang aral, ang tunay na tagapangalaga ay hindi lumalaban para manalo, lumalaban para sa dangal. Kapag ang laban ay para sa yabang, kahit manalo ka, talo ka. Ngunit kung ang laban ay para ipagtanggol ang naaapi, para sa kabutihan, ang liwanag ang kakampi mo. Napatingin si Elmer kay Talahib. Ito mismo ang panata nila. "Tandaan mo, Elmer," dagdag ni Lolo Tasio, "kapag ang puso mo ay napuno ng galit at pag-iinit ng ulo, madaling mapasok ng dilim. At kapag sinakmal ka ng dilim,
mawawala ang biyayang hawak mo. Saglit na bumalik sa isip ni Elmer ang galit niya kay Brando. Naramdaman niya ang pagbigat ng dibdib. Naiintindihan ko, Lolo. Tumitig si Lolo Tasio sa kanya, tagos sa kaluluwa. Ang ikalawang aral, may hangganan ng lakas. Inilabas ni Lolo Tasio ang isang maliit na sisidlang yari sa niyog. Nang buksan niya ito, may laman itong manipis na pulbos na kulay ginto na tila kumikislap. Ito ang hibla ng liwanag, biyayang iniwan ng mga sinaunang tagapangalaga. Makakatulong ito para pabilisin ang pag-unlad ng isang nilalang na may malinis na puso. Ngunit, may hangganan ng lakas ng sino mang pinagpala. Ginuhit ni Lolo Tasio ang 3 bilog sa lupa. Ang unang bilog, katawan. Kumindat siya kay Talahib. Kung puro lakas, mabilis mapapagod at mawawalan ng direksyon. Ang ikalawang bilog, isip. Ang katalinuhan ng manok mo ang isa sa pinakamahalaga. Ngunit kung sobra, maaaring maging mapagmataas. Ang ikatlong bilog, puso. Kung mahina ang puso, kahit gaano kalakas o katalino, madadapa sa tukso. Pinagsama ni Lolo Tasio ang 3 guhit. Naging 3 guhit, isang bilog na may 3 sinag. Kailangan ng balanse. Kung may sobra, nagiging sumpa. Nagkatinginan sina Elmer at Talahib at sabay silang tumango. Ang ikatlong aral, ang lakas ay hindi para sa sarili. Tumayo si Lolo Tasio at tumingin sa langit. Ang pangatlo at pinakamahalagang aral, ang tunay na lakas ay hindi ginagamit para sa sarili lamang. Ang tagapangalaga ay nagbibigay, hindi kumakamit. Ang kapangyarihan mo, Elmer, ay nakatali sa kapakanan ng iba. Napatulala si Elmer. Ibig sabihin, kahit magkaroon kami ng pagkakataon para yumaman, hindi namin dapat gamitin si Talahib para lang sa sarili naming buhay? Oo, dahil kapag ginamit ninyo ang kapangyarihan para sa kasakiman, mawawala ito. Parang umalingaw-ngaw ang salitang iyon sa hangin. Ibinuhos ni Lolo Tasio ang hibla ng liwanag sa palad ni Elmer. Ibuhos mo ito kay Talahib habang inuusal ang mga salitang ituturo ko. Kinuha ni Elmer ang pulbos at dahan-dahang ibinuhos sa guhit sa noo ni Talahib. Kumislap ang katawan ng manok at umikot ang hangin sa paligid nila. Sabay nilang inusal, liwanag ng kabutihan, gabayan ng landas, sa puso, isipan at lakas, pagkalooban ng wagas. Sumiklab ang liwanag, hindi nakakasilaw kundi banayad at payapa, parang bisig ng isang ina na yumayakap. Tumagos iyon sa katawan ni Talahib at sa puso ni Elmer. Pagkatapos ng ritual, mas luminaw ang mga mata ni Talahib at ang balahibo nito ay tila may mas banayad na kislap. Sa ritual na ito, paliwanag ni Lolo Tasio, hindi ko pinalakas si Talahib, pinalalim ko ang ugnayan ninyong dalawa. Mas mararamdaman ninyo ang isa't isa. Tinignan ni Elmer si Talahib at naramdaman niya ang tibok ng puso nito bilang tugon. Hindi tainga ang nakarinig, kundi kaluluwa. Bago umalis si Lolo Tasio, nag-iwan siya ng huling salita. Makinig ka sa akin, Elmer. Si Brando ay hindi basta sabongero. May hawak siyang anting-anting ng kadiliman. Isang pangsuhol mula sa mangkukulam upang manalo sa sabong. Kung hindi ka magiging handa, magsisimula ang madugong laban. Nanlamig si Elmer. Mangkukulam? Ibig sabihin, hindi pangkaraniwang sabong ang haharapin namin? Tumango si Lolo Tasio. Hindi ito sabong sa arena, kundi laban ng kapalaran, kabutihan at kaluluwa. Bago tuluyang umalis ang matanda, tumingin siya ng mariin. Elmer, kung dumating ang araw na susubukin ka ng kadiliman, pipiliin mo ba ang kabutihan kahit masakit? Hindi agad nakasagot si Elmer.
Dahil alam niyang ang pinakamahirap na laban ay ang paglaban sa sariling puso. Sa kabilang dulo ng baryo, sa isang madilim na kubo, si Brando ay nakikipag-usap sa isang lalaking may itim na panyo sa ulo, may mga tattoo na animoy sinaunang simbolo. At lumabas ang mapanganib na pangalan. Mang Lucio ang mangkukulam ng silangang gubat. At ang utos ni Brando, gusto ko ng ritual. Kukunin natin ang manok ni Elmer, kahit kapalit ay sumpa. Sa gabing iyon, tila mas mabigat ang hangin kaysa karaniwan. Ang mga kuliglig ay tahimik. Ang mga aso sa baryo ay nag-aalulong na para bang may paparating na dilubyong hindi nakikita ng mata. Si Brando, galit na galit sa pagtanggi ni Elmer, ay nagtungo sa isang kubong nakatago sa kakahuyan, ang tirahan ng kinatatakutang mangkukulam na si Mang Lucio. Kilala sa baryo na kung sino ang magpasumpa sa kanya, maaaring yumaman sa sugal o sabong, ngunit may kapalit na kadiliman sa buhay. Pagpasok ni Brando, naamoy niya ang masangsang na usok ng insenso at dahon ng kalmot pusa. Sa gitna ng kubo ay may bilog na bato, may ukit ng mga simbolo at mga kandilang itim na umiikot. Nakaupo si Mang Lucio, payat, nanlilisik ang mata. At ang boses ay malalim na parang galing sa ilalim ng lupa. Alam ko kung bakit ka narito, Brando. Bulong ng matanda kahit hindi pa nagsasalita ang bisita. Ang manok ng mahirap, gusto mong maging iyo. Nangalay ang panga ni Brando, ngunit tumango. Turuan mo akong kunin ang manok na iyon. Kung kailangan ng sumpa, gawin mo. Basta mapasa akin ang kapangyarihan niya. Ngumiti ang mangkukulam. Isang ngiting hindi pang tao, kundi halimaw. May tatlong paraan para maagaw ang isang pinagpalang nilalang. Isa-isang itinaasang tatlong daliri. Pagnanakaw, panlilinlang, o paggawa ng sumpa. Ano ang pinakamabilis? Tanong ni Brando, halatang hindi na mapakali. Ang sumpa. Ngunit bigla siyang ngumiti ng madilim. Ngunit tandaan mo, Brando, ang sino mang humahawak sa kapangyarihan ng liwanag gamit ang kadiliman, unti-unting kinakain ng sumpa ang sariling kaluluwa. Mas lalong kumislap ang mata ni Brando. Hindi ko iniintindi ang kaluluwa ko. Gusto ko lang manalo. Tumawa ng mahina si Mang Lucio, saka sinimulan ang ritual. Nagdikit siya ng tatlong itim na kandila, binudburan ng pulbos na kulay abo, at ibinulong ang Kadaun Diwa Silaban Sanda. Putulin ang gabay, gapusin ang ala. Biglang umihip ang hangin sa loob ng kubo kahit sarado ang mga bintana. Pumailan lang ang abo at nabalot ng itim na alon ng paligid. Simula ngayong gabi, ang bahay ng mahirap ay dadapuan ng kamalasan. At sa huling bahagi ng ritual, binigyan niya si Brando ng maliit na supot na may laman na itim na pulbos. Ihagis mo ito sa hangin sa tapat ng bahay nila bago sumikat ang araw. Magsisimula ang sumpa. Ngumisi si Brando. Kapag nakuha ko ang manok, bibigyan kita ng kalahati ng magiging kita ko sa sabong. Hindi ko kailangan ng pera, Brando. Ngumiwi ang mangkukulam. Ang gusto ko ay utang na kaluluwa. At sa gabing iyon, umalis si Brando dala ang sumpang magpapasimula ng dilim sa buhay ni Elmer. Samantala, sa bahay ni Elmer, biglang nanlaban ang hangin. Kumalampag ang mga bintana. Kumidlat ng walang kulog. Si Elmer ay napabangon mula sa tulog. Ramdam ang malamig na espiritong dumaan sa paligid. Si Talahib, na nasa tabi lamang niya, ay biglang nagliwanag ang guhit sa noo. Nagtili ito. Hindi tilaok, kundi tila sigaw ng babala. Elmer! May kadilimang pumasok sa hangin. Nagpalinga-linga si Elmer. Tumatakbo palabas ng bahay, ngunit wala siyang nakita. Ngunit ramdam niya ang presensya. Pagtingin sa labas, biglang nanghina ang mga halaman. Nagsilaylay ang mga dahon ng gabi at ang puno ng saging na laging may bunga ay natuyo ang isang dulo nito. Ito ba ang sumpa?
Bulong ni Elmer, nanginginig ang kamay. Oo, sagot ni Talahib. Isa itong sumpa ng kadiliman. Nagsisimula pa lamang ito. At kung hindi natin mapuputol, maaaring pati buhay ng tao ang kunin nito. Hindi makapaniwala si Elmer. Hindi niya alam kung paano labanan ang sumpa. Hindi ito sabong, hindi suntukan. Ibang laban ito. Pagsapit ng madaling araw, nakatulog si Elmer sa sobrang pag-iisip. Si Talahib naman ay nakapikit, ngunit hindi natutulog, na naginip. Sa panaginip na iyon, nakatayo siya sa gitna ng isang malawak na arena, ngunit ang lupa ay kulay abo at ang mga taong nanonood ay mga aninong walang mukha. Sa kabilang dulo, may isang malaking manok panabong, kulay itim, may pulang mata, at nag-aalab ang mga kuko. Narinig ni Talahib ang isang boses, hindi sa isip, kundi sa kaluluwa. Ang kalaban mo ay hindi tao, hindi manok, kundi sumpa. Kapag dumating ang araw ng tunggalian, hindi lakas ang panalo, kundi ang kadalisayan ng puso. Nakita niya ang imahe ni Elmer na umiiyak. Hawak ang isang bagay na tila nasira, hindi manok, kundi isang piraso ng puso. Nang magising si Talahib, hingal at nanginginig ang balahibo nito. Elmer, may darating na araw ng ulit-ulit na pagsubok. Kapag hindi tayo handa, may mawawala sa atin. Napakapit si Elmer kay Talahib. Hindi kita pababayaan. Hindi ko hahayaang may masaktan sa pamilya ko. Laban tayo. Kinabukasan, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Napigtal ang lubid ng ilang panabit na hindi naman marupok. Nalaglag ang takip ng poso at muntik masaktan si Joanna. Napanis agad ang pagkain kahit bagong luto. Nagkasakit ng biglaan si Aling Marites. Mas malala kaysa dati. At nang sumunod na gabi, may mga kaluskos sa bubong at may mga matang pulaan na nagmamasid mula sa dilim. Hindi ito ordinaryong malas. Ito ay inaaninag na kadiliman na kumakapit. At ang pinakamasakit sa lahat, sa huling bahagi ng gabi, napansin ni Elmer na may maitim na marka sa pintuan ng bahay nila. Hugis bilog na may tusok sa gitna. Alam ni Talahib kung ano iyon. 3 gabi na lang, Elmer. Kapag hindi natin nabasag ang sumpa, may kaluluwang kukunin ito. Hindi na makatulog si Elmer ng gabing iyon. Ang bawat kaluskos, bawat ihip ng hangin, bawat anino sa paligid ng kubo nila ay nagdala ng kaba at pangamba. Nakadikit sa kanya si Talahib, nakabantay, at ang guhit sa noo nito ay mahina ngunit tuloy-tuloy ang pagliyab, hudyat na hindi ligtas ang gabi. Habang natutulog si Joanna at si Aling Marites, nanatiling gising si Elmer. Hawak-hawak ang maliit na krus na pamana pa ng kanyang ama. Diyos ko, hindi ko alam kung kaya ko to, pero lalaban ako para sa pamilya ko. Kinabukasan, maagang-maagay nagtungo si Elmer kay Lolo Tasio. Nakita niya ang matanda sa ilalim ng punong banyan. Tila inaasahan na ang pagdating niya. Nagsimula na ang sumpa, Lolo. Hindi ko po alam paano pipigilan. Mas lumalala si nanay, pati pagkain namin napapanis, at may anino pong nagbabantay sa gabi. Umusal ng mahina si Lolo Tasio, saka tumango. Ang sumpang ginawa sa inyo ay hindi basta gawa lang ng inggit. Ito ay kulam na may layuning kumuha ng kaluluwa. At kapag natapos ang 3 gabi, may isang mahal mo sa buhay ang kukunin ng dilim. Napahigpit ang pagkakakapit ni Elmer kay Talahib. Paano po namin masisira ang sumpa? Naglabas si Lolo Tasio ng isang sisidlan na yari sa luma at pinatuyong kawayan. May laman itong kakaibang butil, kulay puti, ngunit may kumikislap na malabughaw. Ito ang tinatawag na butil ng liwanag. Hindi ito ordinaryong gamit ng tao. Ipinagkaloob ito ng mga diwata sa iilang tagapangalaga. Maaari nitong basagin ang kadiliman, ngunit may kapalit. Nagtagis ang panga ni Elmer.
Anong kapalit? Saglit na tumigil si Lolo Tasio bago sumagot. Kung sino ang magpapakawala ng liwanag upang basagin ang sumpa, siya ang hihigupin ng kahinaan. Ang magtatangka nito ay maaring mawala ng lakas, alaala o buhay. Nalaglag ang puso ni Elmer sa narinig. Umupo si Lolo Tasio sa lupa at nagsimulang gumuhit gamit ang mahabang patpat. Ipinakita niya ang simbolo na nakita ni Elmer sa pintuan. Bilog na may tusok sa gitna. Ito ang talinghaga ng kadena ng kadiliman. Ang sumpang ito'y nakatali sa layunin ng umaatake. Upang mabasag ito, kailangan ang tatlong bagay. Tinaas ni Lolo Tasio ang tatlong daliri. Una, ang taong pinagmula ng sumpa ay dapat harapin at tawagin sa pangalan. Sa oras na manahimik ka sa harap ng masama, mas lumalakas ang kanyang kapangyarihan. Ikalawa, kailangan ng bagay na hinawakan ng nagkulam noong gabing ginawa ang ritual. Kung mahahanap mo ang itim na pulbos na nagdala ng sumpa, pwede itong gamiting kontra. Ikatlo, dapat ialay ang isang bagay na mahalag sa iyo. Isang bagay na hindi mo kayang mawala bilang pangbalanse at pambasag ng kadiliman. Napatingin si Elmer sa kanyang nanay, sa kapatid at kay Talahib. Naghalo sa puso niya ang pangamba at pagmamahal. Kung ang kailangan ay mahalaga, handa akong isakripisyo ang kahit ano. Huwag lang ang pamilya ko. Ngunit sumagot si Lolo Tasio ng may lalim. Magiging mabigat ang kapalit. Hindi mo pwedeng piliin kung ano ang kukunin ng liwanag. Ang kapalaran ang magpapasya. Kaya dapat mong pag-isipan bago simula ng ritual. Habang nag-uusap sila, biglang nanginig si Talahib. Ang guhit sa noo nito ay biglang kumislap ng mas maliwanag, higit pa sa mga nagdaang gabi. Lolo Tasio. Sigaw ni Talahib sa isipan ni na Elmer at ng matanda. Hindi tayo mag-isa. Sumirit ang hangin, naging mabigat ang paligid. At mula sa gilid ng punong malapit, lumitaw ang isang itim na anino. Nakabalot sa usok, walang mukha, ngunit may dalawang matang pula. Isang nilalang na bantay ng sumpa, ipinadala upang siguraduhing magtatagumpay ang kadiliman. "Lumayo kayo!" sigaw ni Elmer. Ngunit hindi ito ordinaryong halimaw. Umangat ang anino at tumili ng nakabibingi. Ang mga ibon sa paligid ay nagsiliparan. Ang hangin ay naging parang yelong humahapdi sa balat. Tinaas ni Lolo Tasio ang kanyang tungkod. "Hindi ka namin hahayaang lamunin ng pamilyang ito." Isang malakas na puting liwanag ang bumulwak mula sa dulo ng tungkod, tumama sa anino at nagliyab iyon na parang sinunog ng araw. Nagngangalit ang anino, ngunit bago ito tuluyang maglaho, nagsalita ito sa isang boses na parang libong bulong. "Ang halagang babayarin ay hindi ninyo kakayanin." At naglaho iyon sa hangin. Napaupo si Elmer sa lupa, hingal at nanginginig. "Lolo, kung ganito kalakas ang bantay, paano pa ang mismong sumpa?" Tumitig si Lolo Tasio. "Kaya ko kayong samahan. Pero ang tutulong ng tunay ay ang liwanag na nasa inyo. At may oras pa tayo, 2 gabi bago kunin ng sumpa ang kaluluwa." Nang gabi ring iyon, habang nag-iisip si Elmer sa gilid ng kama, may narinig siyang mahina at nauutal na boses. Anak." Agad siyang yumuko at nakita si Aling Marites nang hihina at halos hindi makahinga. "Elmer, narinig ko kay Lolo Tasio. May kapalit ang paglaya natin sa sumpa." Huminga siya ng hirap. "At alam kong handa kang ibigay ang kahit ano. Pati buhay mo." Napaluha si Elmer. "Nay, hindi niyo na kailangang..." Hinawakan ni Aling Marites ang kanyang pisngi. Mahina ngunit may init ng pagmamahal. "Kung may dapat isakripisyo, hayaan mong ako nang matanda. Ikaw may buhay pa.
May kapatid ka pang aalagaan. Umiling si Elmer, umiiyak. Hindi kita ibibigay, Nay. Hindi ako papayag. Biglang lumapit si Talahib, kumislap ang guhit sa noo nito at nagsalita sa kanilang isipan. Hindi buhay kapalit ng buhay ang hinihingi ng liwanag. May iba pang uri ng sakripisyo at hindi dapat galing sa pilit o takot, kundi mula sa kusang loob. Nagkatinginan ang mag-ina. At doon tumulo ang luha ni Aling Marites, hindi ng takot kundi ng pag-asa. Ibig sabihin, may paraang hindi tayo kailangang mamatay? Tumango si Talahib. Oo, ngunit masakit pa rin ang mawawala. Sa sandaling iyon parang tumigil ang oras. Dahil ang pinakamahirap palang ialay ay hindi ang buhay, kundi ang pinakamamahal na bahagi ng sarili. Sa labas ng kubo, may mga matang muli na namang nagmamasid. At sa gabing iyon, nagpasya si Brando. Bukas ng gabi, kukunin ko na ang manok ni Elmer, kahit magdugo ang buwan. Dumating ang ikatlong gabi, ang gabi ng pinakamatinding panganib. Tahimik ang buong baryo ng San Isidro, ngunit ang katahimikan ay tila bagyong walang hangin. Ang buwan ay bilog, ngunit bahagyang tinatakpan ng ulap na kulay abo, para bang may nakaharang na masamang enerhiya. Sa loob ng kubo ni Elmer, nakaluhod si Elmer, si Joanna, si Aling Marites, si Talahib at si Lolo Tasio. Nakalatag sa sahig ang bilog na gawa sa asin. May 3 puting kandila na nasa hugis at sulok at nasa gitna ang butil ng liwanag, ang tanging kakayahang makabasag sa sumpa. Ngunit hindi ito sapat. Kailangan pa ang isang kusang loob na sakripisyo. Sa pagitan ng katahimikan, bumulong si Lolo Tasio. Elmer, oras na, kailangan nating simulan. Ngunit tandaan, bago matapos ang ritual, kailangang ialay ang bagay na pinakamahalaga sa iyo. Nanginginig ang boses ni Joanna. Kuya, ano ang mawawala sa atin? Tumingin si Elmer sa kapatid, saka sa ina, at sa huli kay Talahib. Sa puso niya, alam niya ang sagot, hindi pera, hindi ari-arian, hindi buhay, kundi ang bagay na pinakamahalaga sa kanyang pagkatao. Handa ako, sabi ni Elmer, kahit nanginginig ang loob. Nagbuka si Lolo Tasio ng mahinang dasal at sinimula ng ritual. Pag-ikot ng kandila, biglang umalo ng hangin sa loob ng bahay. Nagsimula itong lumamig na parang nagyeyelo. Kumibot ang apoy ng kandila at halos mamatay. Biglang tumunog ang malakas na kalmot sa bubong. Parang may malaking nilalang na gumagapang. Si Joanna ay napasigaw at yumakap kay Aling Marites. Kuya, may nasa bubong. Sumisirit ang hangin na tila may humihigop sa kaluluwa. Sa isang kisap, bumukas ang pinto ng hindi hinihipo at pumasok ang itim na usok, unti-unting kumikilos na parang may buhay. Mula sa usok, lumitaw ang itim na aninong may pulang mata, mas malaki at mas malakas kaysa noong una. Oras na para kunin ang kaluluwa, kapalit ng liwanag. Umalingaw-ngaw na boses sa loob ng isipan ng lahat. Tumakbo si Elmer papagitna, hinarang ang pamilya niya. Walang kukunin sa pamilya ko. Ako ang kaharap mo. Ngunit ang anino ay natawa. 1,000 boses ang sabay-sabay. Ang mahina ay gutom para sa kadiliman at kayo ay pinakamadaling kainin. Lumakad ang anino palapit kay Joanna. Napasigaw si Elmer. Sa akin ka. Ako ang gusto mo, di ba? Ngunit sumagot ang anino. Ang pinakamadaling kainin ay ang inosente. Dito tumulo ang luha ni Elmer. Hindi niya hahayaang may mawala sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, kumislap ng napakalakas ang guhit sa noo ni Talahib. Nagbuka ang pakpak nito
Ngayon ay mas malaki, mas makinis at may liwanag na parang busilak na araw. Elmer, oras na. Ang sakripisyong hinahanap ng liwanag, hindi material, hindi buhay. Mahina ngunit malinaw na boses ni Talahib. Kundi ang bagay na pinakamahalaga sa puso mo. Napatigil si Elmer. Ang pinakamahalaga sa puso niya, ang kinamulatan niyang pangarap, ang pagiging sabonghero. Hindi pera ang pinakaiingatan niya. Hindi kahit anong kayamanan, kundi ang pangarap na maging tanyag na sabonghero, pamana mula sa yumaong ama. Lagapak ang mga matang luha sa sahig. Kung iyon ang kailangan, bulong ni Elmer, isusuko ko. Pumikit siya ng mariin, huminga ng malalim at sumigaw mula sa kaibuturan ng pagkatao. Isinusuko ko ang pagiging sabongero. Hindi ko nagagamitin ang manok, hindi para sa sugal, hindi para sa kayabangan. Hindi ko hahayaang kainin ng pangarap ko ang sarili kong kaluluwa. Ang tanging gusto ko ay protektahan ang pamilya ko. Sa sandaling iyon, bumalot ang puting liwanag sa gitna ng bilog. Niyanig ang lupa. Nabulag ang anino. At ang butil ng liwanag ay sumabog sa liwanag na pumalibot kay Talahib. Nagbagong anyo si Talahib, hindi bilang malaking manok, kundi bilang manok na tagapangalaga ng liwanag. Ang balahibo nito ay naging malaginto at puti. Ang pakpak ay kumislap tulad ng sinag ng araw. At ang mata ay naging kulay bughaw na tila may kalangitan sa loob. Lumipad si Talahib at sinalubong ang aninong may pulang mata. Isang salpukan ng dilaw puti at itimpulang liwanag ang nagtagpo. Sa bawat bangga, umuga ang bubong, naputol ang hangin, nabingi ang paligid. Liwanag para sa kabutihan. Sigaw ni Talahib. Dilim para sa kasakiman. Sigaw ng anino. Hanggang sa huling salpukan, isang napakalakas na pagsabog ng liwanag at kadiliman. At nang matapos ang liwanag, wala na ang anino. Nahulog si Talahib sa mga bisig ni Elmer. Mahina, napagod, ngunit buhay. Dahan-dahang bumalik ang kulay ng buwan, tumigil ang hangin at unti-unting nawala ang itim na marka sa kanilang pintuan. Nawala ang sumpa. Lumapit si Aling Marites, nakatayo na may lakas at tila gumaan ang pakiramdam. Elmer, anak, wala na yung bigat sa dibdib ko. Hawak ni Elmer si Talahib, umiiyak ngunit nakangiti. Salamat. Salamat. Tumango si Lolo Tasio, may ngiting puno ng pagmamalaki. Nagawa mo, Elmer. Pinili mong talikuran ang pangarap kapalit ng kabutihan. Iyan ang tunay na tagapangalaga. Naglakad si Lolo Tasio palayo at sa pagtalikod niya, naglaho siya sa manipis na liwanag para bang natapos na ang misyon niya. Makalipas ang ilang buwan, muling umunlad ang buhay ni na Elmer. Si Elmer ay hindi na sabonghero. Sa halip, sa tulong ng isang kamag-anak at ng barangay, nagbukas siya ng isang munting tindahan ng pagkain sa umaga, lugaw, suman at pandesal. Dagsa ang tao, hindi dahil sa pagkain lamang, kundi dahil sa kabutihang loob ng may-ari. Si Joanna ay mas masigla at si Aling Marites ay gumaling sa karamdaman, tila binigyan ng panibagong sigla ng buhay. At si Talahib, nanatili siyang kasama nila, hindi na para sa sabong, kundi bilang tagapangalaga ng kanilang tahanan. Minsan, tumutulong sa pamamagitan ng kakaibang liwanag o babala kapag may paparating na panganib. Binabantayan sila, hindi bilang panabong, kundi bilang pamilya. At si Elmer, tiningnan niya ang araw isang umaga at bumulong. Hindi ko nakamit ang pangarap kong maging tanyag na sabongero, pero nakamit ko ang mas mahalaga,
ang kapayapaan, ang kabutihan at ang pamilya. At iyon ang pinakamalaking panalo sa lahat. Wakas,